Magandang araw po sa ating lahat para po sa ating Bible Knowledge of the Day. Proverbs 17:17. A friend loveth at all times. Yan po ang pamagat natin. And a brother is born for adversity. Okay? So, a friend. Naniniwala po ako ang friend dito ay yung may kilala niya ang Diyos, may takot sa Diyos, may respeto sa Diyos, mahal niya ang Diyos. Because of that, ay nagmamahal siya at all times. So, dahil po experience siyang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay, kaya po siya nagmamahal at all times. Ano ho? And ganun po ang gusto rin po ng Panginoon para po sa atin. Okay? Yung friend po dyan ay Rhea sa Hebrew word, associate, companion, and fellow. Yung labit naman po ay to have affection as for family. Meron siyang pag-ibig parang sa isang pamilya. Alright? Kasi kung tayo po ay may pamilya, talagang ibubuhos mo buong buhay mo dyan. Mamahalin mo yung pamilya mo na yan, at iingatan mo yung pamilya na yan, aarugain mo, at alalakiin mga anak na maayos. Ganun po ang kaibigan na tinutukoy po dito. Yung love dyan, meron siyang pag-ibig pa as for family. Kaya nga all times Kaya nga po siya all times na nagmamahal. At alam niyo po sa panahon ngayon, mahirap po makahanap ng isang tunay na kaibigan. Di ba? At kaya nga po pipiliin po natin ang associate natin ang companion. Kasi may kasabihan na tell me your friends who your friends is and I will tell you who you are. Tell me your friends. Sabihin mo kung sino yung mga kaibigan mo sa akin at sasabihin ko kung anong klaseng meron kang buhay. Kasi we are a product of influence, di ba? Oho, hindi po tayo original na ganito. Alright? Merong nag-impluensya po sa atin. Okay? So, maaaring kaibigan mo, merong teacher mo, family, parents, or classmates, mga associate natin. Oho. So, sila po ay nag-influence sa atin, kaya po tayo ganito. That's why, piliin natin ang associate natin na mag-i-impluensya po sa atin. Piliin po natin ang mga kasama po natin na talagang mag-i-impluensya ng magandang bagay para sa atin. Kasi nga, sabi ko nga, hindi lahat ng kaibigan ay totoo, hindi lahat ng kaibigan ay maayos sapagkat merong kaibigan na i-impluensyahan ka na masama. Meron din kaibigan na friend ka lang niya pag may kailangan siya sa'yo. Friend ka lang niya kung may nakukuha siya sa'yo. Friend ka lang niya kung pinapakain mo siya, di ba? Friend ka lang niya pag may exam or may requirements, pero hindi lahat. Yung tunay na kaibigan na merong pag-ibig sa'yo at hindi ka iiwanan parang sa kanyang pamilya. So, sapagkat yung friend na yan, sisiguraduhin ko po na he loves you at all times. Sa ating principle of the day po, a friend is true in all you do. Yan ang tunay na kaibigan. A friend is true in all you do. Kahit po masama ang ginagawa mo, talagang hindi ka niya i-tolerate. Sasabihin niyang masama yung huwag mong gawin niya. Sasabihin niyang totoo kahit masakit. Yan ang tunay na kaibigan. And number 2, his love stays true all the way through. His love stays true all the way through. Alright, so yan po ang ating Bible knowledge of the day. God bless you po.